Sa nakaraang kwento natin ay bigla na lamang dumating ang mga taga-bantay ng tore at pinigilan ang paglalaban sa pagitan ni Yonwoo at ni Agares. At sa pagpapatuloy ng kwento, hindi naman makapaniwala si Yonwoo dahil dumating ang 12 na mga taga-bantay ng tore. Habang sinusuri ni Evil Kiga ang kanyang sistema ay nakita niya naman ang napakalaking karma points ni Yonwoo at sinabi niya na sa tingin niya ay bibigyan niya ng perpektong gantimpala si Yonwoo. Ipinalabas naman ni Evil Kiga ang isang inumin at minungkahi niya kay Yonwoo na inumin niya ito at walang alinlangan naman na ininom ito ni Yonwoo. At nang maubos na ni Yonwoo ay nagtataka naman siya at ipinaliwanag naman ni Evil Kiga na ang kanyang ininom ay elixir na tinatawag na nectar. Sinabi niya pa na kulang pa ang kanyang karma subalit siya na ang nagdagdag nito upang mainom niya lamang ang nectar elixir. Pagkatayo ni Yonwoo ay nagulat naman siya dahil mayroong umilaw sa kanyang dibdib at ipinaliwanag naman ni Evil Kiga na ang nasa dibdib niya ay isang hiyas na gawa sa demon blessing na kanyang inabsorb kanina. At sinabi niya pa na pinagtuunan niya ng pansin yan. Lumabas sa sistema ni Yonwoo ang patungkol sa hiyas at tinatawag itong Agares Devil Core. Ang kategorya nito ay hiyas at mayroong ranggo na S at hindi masukat. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang Devil Core daw na ito ay maraming taglay na demon blessing kaya naman wala ng problema upang gamutin si Sesha sa pamamagitan nito subalit naisip niya rin na magulo ang pagkakagawa nito dahil hindi niya man lang makuha ito sa kanyang katawan. Nalungkot naman si Yonwoo dahil ayon sa kanya na dahil hindi niya mahugat ito ay hindi niya na masasagip si Sesha. Nilapitan naman ni Hermes si Yonwoo at hinawakan niya ang mata nito at sinabi nito sa kanya na alam niya kung ano ang kanyang iniisip. Minungkahi niya naman na huwag siyang magmadali dahil kung magmamadali siya ay mawawala ang mga importanteng bagay sa kanyang paligid. At kinumpirma niya naman na hindi naman siya ganoong kabuting tao. Lumingon naman si Hermes dahil mayroon siyang napansin at pagkatingin niya ay nakilala niya naman agad ito, at ang liwanag na ito ay mula kay Athena. Parang nawala naman ng malay si Yonwoo dahil sa ginawa ni Hermes sa kanya at napangiti na lamang si Hermes dahil ayon sa kanya na si Athena daw ay palagi nitong tinitingnan si Yonwoo at halata naman kung ano ang itsura niya ngayon habang nanunood. Bigla namang pumasok si Hermes sa pinto kung saan siya nanggaling at tinanong siya ni Evil Kiga na kung aalis na nga ba siya. Tugon naman ni Hermes na oo dahil wala na siyang oras kaya naman iiwan niya na sa kanya ang nangyari dito. Sinabi naman ni Evil Kiga na mas gagalingan niya pa at bigla na lamang nagsarado ang pintuan. Tiningnan naman ni Evil Kiga si Yonwoo habang nakahiga na walang malay at napatanong siya na kung ipagpapatuloy na ba nila ang kanilang nasimulan. Makalipas ang ilang oras pagkagising ni Yonwoo ay nasa harapan niya na si Eudora at napasabi na lang si Eudora na sa wakas ay gising na siya. Agad namang bumangon si Yonwoo at tinanong niya si Eudora na kung nasaan ba siya. Tugon naman ni Eudora na nasa ika-24 na palapag ng tore dahil ang hangin sa Devil Forest ay masyadong madilim kaya naman inilipat nila siya dito. Tinanong naman ni Yonwoo na kung nasaan na ba ang iba at hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang katanungan dahil nakaramdam siya ng sakit sa kanyang ulo at hinawakan niya ang kanyang ulo subalit ikinagulat niya naman ito dahil hindi niya makapa ang kanyang maskara at nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil napagtanto niya na hindi niya suot ang kanyang maskara. Bigla namang nagulat si Yonwoo dahil tinanong siya ni Eudora na kung hinahanap niya ba ito. At dito ipinakita ni Eudora ang kanyang maskara sabay sabi niya na ito na. Labis namang nagulat si Yonwoo dahil walang ni sino man ang dapat makatanggal ng kanyang maskara maliban sa kanya. Tiningnan niya naman si Eudora at galit naman ito na tinitingnan si Eudora at kaagad niyang kinuha ang kanyang punyal dahil nandilim ang kanyang paningin at sa isip-isip niya na sana ay nag-ingat siya at napatanong naman siya na kung ilan ba ang taong nakakita ng kanyang itsura habang siya ay walang malay. Napagtanto niya naman na walang paraan upang hayaan ni Eudora yun. At kung yun nga ang kaso na sina Eudora at Fante ang nakakita ng kanyang mukha, tinanong niya naman ang kanyang sarili na kung papatayin niya na ba ang dalawang ito. At nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung alam na ba ng mga ito ang kahulugan sa likod ng kanyang maskara noong una pa lang. Hinawakan niya naman ang kanyang punyal at napagdesisyonan niya na kahit pa hindi niya alam hindi niya pwedeng hayaan na mabuhay pa ang dalawang ito at papatayin niya na ngayon din ang dalawang magkapatid.
Bigla namang niyakap ni Eudora si Yeonwoo ng napakahigpit at habang niyayakap ni Eudora si Yeonwoo ay sinabi niya naman na okay lang yun dahil ang lahat ay magiging ayos din dahil nasa tabi niya lang sila palagi. Natigilan naman si Yeonwoo sa kanyang binabalak at bigla niya namang niyakap si Eudora ng napakahigpit. Napansin naman ni Yeonwoo na parang ayaw na siyang bitawan ni Eudora at sinabi naman kaagad ni Eudora na nahihiya rin pala siya. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung ano ba ang iniisip niya sa kanya. Sinabi naman ni Eudora na mayroon lang siyang kaparehong pagtingin sa kanya subalit may kakaiba lamang dahil gusto niya malaman kung ano ba ang mabigat na kanyang dinadala. At tinanong naman siya ni Eudora na kung gusto niyang ibahagi ito sa kanya ay mali ba ito. Namangha naman si Yeonwoo sa sinabi ni Eudora sa kanya. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ayos lang ba sa kanila ito. Hinawakan naman ni Yeonwoo ang kanyang maskara at sinabi niya naman kaagad kay Eudora na balang araw ay sasabihin niya rin ang lahat sa kanya. Natigilan naman si Eudora at bigla siyang ngumiti at sinang-ayunan niya naman ang sinabi ni Yeonwoo. Makalipas ang ilang minuto ay pinuntahan naman ni Yeonwoo si Braham at sinabi ni Braham sa kanya na kapareho talaga siya ng itsura ng Heavenwing subalit magkaiba lang ang impresyon nila. Tugon naman ni Yeonwoo na narinig niya na yan ng maraming beses. Nasa silid rin sina Sesha at Evil Kiga at umubo naman si Braham na parang may ipinapahiwatig at nakuha naman agad ni Evil Kiga yun at sinabi niya na parang marami pa itong sasabihin sa huling pagkakataon kaya naman aalis na muna siya. Pagkaalis ni Evil Kiga ay sinabi niya naman kaagad kay Yeonwoo na kung alam niya lang na ang itsurang yan ang kanyang kinasusuklaman dahil ang mukhang yan ay pinahirapan ng husto ang kanyang anak na si Ananta. Sinabi naman ni Yeonwoo na masama din pala si Jongwoo. Tinanong niya naman si Braham na kung ayaw niya na bang mabuhay at minungkahi niya naman na kailangan niyang mabuhay ng sa gayon ay pag-uusapan nilang dalawa si Jongwoo sa hinaharap at tinanong niya si Braham na kung ano ba sa tingin niya at kinakailangan niya bang bilisan sa pagpapagaling sa karamdaman ni Sesha at makita si Ananta. Natigilan naman si Braham dahil sa sinabi ni Yeonwoo sa kanya at sinabi niya na tama ang kanyang sinabi. Tiningnan niya naman si Sesha na umiiyak at sa isip-isip niya na hindi niya pwedeng iwanan si Sesha ng ganito. Nanginginig naman na sinabi ni Sesha sa kanya na huwag siyang pupunta kung saan-saan. Sinabi naman ni Braham na tinawag rin siya dati bilang isang Diyos subalit ngayon ay isa na lamang siyang kaawa-awang nilalang. Kinumpirma naman ni Braham na hindi naman ito masama diba at bigla niyang tinapak ang kamay ni Sesha na siyang ikinagulat naman ni Sesha at paulit-ulit namang tinawag ni Sesha ang pangalan ni Braham. Minungkahi naman ni Yeonwoo kay Sesha na maghintay muna siya. Bigla namang hinigop ni Yeonwoo ang katawan ni Braham ng kanyang kasanayan na Bathory's vampiric dagger. Bigla namang ipinakita ni Sesha ang isang gamot at sinabi niya na sinabi ni Braham sa kanya na kung gagamitin niya daw ito ay mapapagaling ang kanyang karamdaman at sinabi niya pa na kung gagamitin din ito ni Braham ay gagaling din ito. Ang tawag sa item na ito ay Homunculus Spirit Liquid. Ang kategorya nito ay elixir at hindi pa malalaman ang ranggo nito. Ang material para sa artificial na nabubuhay na ginawa ni Braham sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ng alchemy at mahika. Gayunpaman, hindi niya naman mahanap ang paraan kung paano gumawa ng kaluluwa. Kaya naman hindi pa ito kumpleto. Labis namang nagulat si Yeonwoo dahil hindi siya makapaniwala dahil ang Homunculus Spirit Liquid ay pinakamahalagang kayamanan ni Braham kumpara sa libro na Mercury. Nabuhayan naman ng loob si Sesha at sinabi niya na dahil ang kanyang tiyuhin ang gagawa ay magagawa niyang magamot si Braham. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na masama ito kapag nagkamali siya. Agad niya namang binitawan ang item at sinimulan niya na ang paggamot kay Braham. Lumabas naman sa kanyang sistema na nakakuha siya ng pagpapala ng Diyos ng paulit-ulit. Bumalik naman sa dati ang katawan ni Braham at parang naging bata ito ulit. Ang pagkabuhay ng isang mahusay na nilalang ay nakumpleto na. Napagtagumpayan niya namang makagawa ng bagong katawan na tinatawag na homunculus. Binati naman siya ng sistema na nakakita siya ng bagong paraan upang makontrol ang kamatayan. Ang lugar na kung saan niya makokontrol ang kapangyarihan ng kadiliman ay mas lumapad ng husto. Ang mga Diyos at demonyo sa ika-78 na palapag ng tore ay pinapanood siya at ipinaalam naman nila ang kanilang pagkabigla. Ang ibang Diyos ay nagpakita ng hindi gusto dahil sa kanyang ginawa. At ang bagong paligid ay mag-uumpisa ng maganap.
Ang godly society na tinatawag na Deva ay nagpakita ng napakalakas na reaksyon. Pinapanood naman siya ni Helms ng may kalmadong mata at maging si Athena ay chine-cheer siya. Si Poseidon naman ay nag-iisip ng malalim at nag-umpisang magnegatibong opinyon patungkol sa kanya dahil ginawa niyang marumi ang kapurian ng isang Diyos. Nagdadalawang isip pa ang Diyos na si Ares kung aalukin niya ba siya ng posisyon ng pagiging isang apostol at ganun rin si Hephaestus. Maraming mga demonyo ang masaya dahil sa kanyang ginawa. Ang ibang society ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap patungkol sa kanya. Ang demonic society na tinatawag na Le Infernal ay hindi nagpakita ng interes sa kanya. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na kagaya nga ng kanyang inaasahan na ang Diyos at demonyo ay nagkakagulo. Si Braham ay naninirahan sa mababang palapag ng tore at napinsala siya ng husto ni Agares. Subalit hindi naman mababang ranggo na Diyos dati si Braham bagaman isa siyang hari ng Diyos. Hindi naman lubos maisip na may kaugnayan si Braham sa manlalaro na hindi man lang ranker. Pagtapos noon ay masayang-masaya naman si Sesha dahil sa saya niya ay naluluhan na ito habang binabanggit ang pangalan ni Braham. Niyakap naman ni Sesha si Braham at nagulat naman si Braham dahil hindi niya inaasahan ito. Nagtatakang tanong naman ni Sesha kay Braham na kung bakit ang lamig ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi naman ni Braham na dahil isa niya na siyang kin ay ipinaliwanag niya sa kanya ng detalyado ang sinabi niya kanina kung paano niya magagamot si Sesha at mailigtas si Ananta. Minungkahi naman ni Yonwoo na tignan niya muna ito. Sinuri naman ito ni Braham at sa isip-isip niya na ito ang transmutation circle na kanyang ginawa para i-shield ang demonyo. Bigla namang nagulat si Braham at agad niyang tinanong si Yonwoo na kung hindi ba ito ay isang Philosopher's Stone at kung paano niya ito nakuha. Ipinaliwanag naman ni Yonwoo na ang bagay na ito ay kinuha ni Viera-don at kinuha lamang ang importanteng bagay kaya naman hindi niya alam ang iba pang detalye patungkol dito. Sinabi niya pa na nakuha niya lamang ang Philosopher's Stone nang hindi sinasadya at ngayon ay pinag-aaralan niya pa ito. Tinanong niya naman si Braham na paano kung ipagsama nila ang formula na ito sa kanyang libro na Mercury. Sinabi naman ni Braham na kung sa gayon ay magiging kumpleto na ito at kung gagamitin nila ang formula na para makagawa ng transformation circle. Naisip naman ni Braham na sa ngayon ay magagawa na nilang mahuli ang demonyo ng maayos at magagawa na rin nilang mailipat ito kay Sesha na hindi ito mapipinsala. Tinanong naman ni Braham si Yonwoo na paano niya sasagipin si Ananta dahil sa ngayon ay nasa digmaan pa ito ng clan na tinatawag na Walpurgisnacht sa kung saan palagi. Tugon naman ni Yonwoo na plano niya na gamitin ito sa auction. Isusubasta nila ang Philosopher's Stone sa auction at kukunin lamang nila ang importanteng formula at magdadagdag lang sila ng ibang artifact bilang hindi kilala. Napangiti naman si Braham dahil sa gagawin ni Yonwoo at sinabi niya na magiging magulo na naman ang tore. Sinabi naman ni Yonwoo na lalong-lalo na ang Summer Queen ay magkaka-interes sa auction na ito. Ang puso ng Summer Queen ay tuyot na kaya naman desperado na itong mahanap ang Philosopher's Stone. Ang Red Dragon at mga mababang mga clan ay magiging magulo upang mahanap ang totoong formula ng Philosopher's Stone. Tinanong naman ni Braham si Yonwoo na sa oras na yun ay ninanais niyang punteryahin ng lahat ang Walpurgisnacht. Tugon naman ni Yonwoo na oo at sa oras na yun ay uumpisahan nilang huntingin ang mga mangkukulam. At ito lamang ang paraan upang makuha ang atensyon ng Walpurgisnacht. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na si Yonwoo sa isang silid at nandito naman si Evelkiga at tinanong niya si Yonwoo na kung tapos na ba siya sa kanyang gawain. Minungkahi naman ni Evelkiga na kung tapos na siya ay pumunta na sila dito sa lugar na ito. Pagkapasok nila sa lugar ay sinabi naman kaagad ni Evelkiga na kagaya nga ng kanyang inaasahan kay Yonwoo na masanay siyang nakikita ito na may maskara. Minungkahi niya naman na pwede siyang umupo dito. Sinabi niya pa na naghanda siya ng bihira na halamang gamot na tsaa na mahusay sa paglinis ng dugo at utak. Kaya naman minungkahi niya na subukan niya ito. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung ano ba ang sasabihin niya sa kanya at iminungkahi niya naman na diretsuhin niya na siya. Sinabi naman ni Evelkiga na hindi niya talaga mabiro si Cain. Ipinalabas naman agad ni Evelkiga ang kanilang pag-uusapan at dito, ang God of Asgard na si Heimdall ay mayroon kahilingan na kung ano.
Ang god ng Deva naman na si Shiva ay mayroong malakas na opinyon. Malalim naman ang iniisip ng Diyos ng Heaven cult sina Tata Eja. Ang god of Olympus naman na si Ares ay sinisigawan niya ang ibang mga Diyos. Ang ibang mga Diyos ay hindi naman siya pinapansin. Inoobserbahan naman siya ng demon of the infernal na si Ammon. Dinilaan naman ng demon of Jolgyo na si Tao ang kanyang bibig. Laking pagtataka naman ni Yonwoo at napatanong siya na kung ano ba ang nangyayari. Tinanong naman siya ni Evil Kiga na kung ano ba sa tingin niya. Ipinaliwanag naman ni Evil Kiga na ang mga taong ito ay interesado sa kanya. Dagdag niya na kagaya nga ng kanyang nalalaman na ang kinakailangan upang maging isang apostol ay maging isang ranker. At tinanong niya si Yonwoo na kung alam niya naman yan, di ba? Subalit iniisip ng mga nasa itaas na masyadong nang late kung hihintayin pa siya upang makaakyat sa ika-50 na palapag ng tore. Kaya naman sinubukan nilang gumawa ng provisional contract. Ang iilan sa mga ito ay nag-aalok ng kanilang awtoridad kapag nagawa na ang provisional contract. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang awakening ng dragon ay sapat na para sa kanya kaya naman hindi niya na kinakailangan ng dagdag pa at wala siyang planong umasa sa iba. Sinabi naman kaagad ni Yonwoo na tatanggihan niya ang alok dahil hindi niya gustong matali sa kung sino. Mayroon namang pumasok sa isipan ni Yonwoo at napatanong siya na kung umiiral ba ang paraan na yon. Sinabi naman ni Evil Kiga na wala na siyang magagawa kapag hindi gusto ng tao sa kahit gaano pa kahusay ang mga kayamanan. At sinabi niya pa na isasarado niya na ang channel ngayon at hindi na siya pinatapos ni Yonwoo at kaagad niyang sinabi kay Evil Kiga na hindi niya tatanggihan kung may pakiramdam siya na mayroon silang iaalok sa kanya. Tiningnan naman ni Yonwoo si Evil Kiga at sa isip niya na kung gusto talaga nila siya ay bibigyan nila siya ng awtoridad. Ayon pa sa kanya na hindi niya ninanais na maging sunod sanyeran siya ng kung sino kahit na mayroon pa silang ibigay sa kanya. Napatawa na lamang si Evil Kiga sabay sabi niya na ikalawang tao na siya na naglakas loob na makipaglaro sa ika-78 na palapag ng tore na kagaya nito. Agad namang nagsilabasan ng mga inaalok ng mga ito at minungkahi ni Agares ang kapangyarihan ng tinatawag na demons and monsters. At ang Diyos ng Asgard na si Heimdall naman ay ang kapangyarihan na Throne of End at ang godly item na tinatawag na Gjallarhorn. Ang sa demonyo ng Jolgyo na si Gal-anta ay Great Hail at ang godly item na tinatawag na Flood Sword. Sa isip-isip naman ni Evil Kiga na hindi niya lubos maisip na ibibigay nila ang mga item na ito at kapangyarihan kahit na wala pang provisional contract at napagtanto niya naman na gustong-gusto talaga nila si Cain. Sinabi naman ni Yonwoo na kukunin niya ang kapangyarihan na inalok sa kanya agad-agad. Ang kinuha niyang awtoridad ay 4 at ang una ay ang tinatawag na Goddess's Stigmata. Ang kapangyarihan na ito ay niregalo ng Goddess of Olympus na si Athena. Labis na namangha si Athena sa kanya sa pakikipaglaban upang maprotektahan niya lamang ang kanyang pamangkin. Kaya naman nag-isip siya ng ipapalit niya sa kapangyarihan ng Aegis. May dalawa naman itong kakayahan at ang una ay ang tinatawag na Goddess's Spear Sword. Ang biyaya ng Diyosa ay ibibigay sa kanya at ang kanyang katawan ay poprotektahan mula sa malalayong palaso, sibat, at espada. At ang espiritu ng kanyang kalaban ay mababasag. At ang kanyang mga itinuturing kakampi naman ay bibiyayaan din at ang lahat ng kanilang pagdepensa ay tataas. Ang ikalawa namang kakayahan ay ang tinatawag na Goddess's Shield. Labis na tataas naman ang panlaban sa depensa ng impluensya. At magkakaroon din ng temporaryong barrier ang magagawa. Ang ikalawang kapangyarihan naman ay ang tinatawag na Spirit of the Third Heaven. Ito ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos ng Malek na si Azrael. Bilang Diyos ng kamatayan at mga kaluluwa, si Azrael ay interesado sa despair of the Black King sa matagal na panahon na. Gayunpaman, nakaramdam ito ng pagkabigo sa kanya dahil hindi pa nito lubusang nakokontrol ang mga kaluluwa. Kaya naman ibinigay niya ang kapangyarihan na pinaniniwalaan niyang kailangan niya. May dalawang klaseng kasanayan naman ito at ang una ay ang tinatawag na evil spirits, kaya niyang magtanim ng kaisipan sa kaluluwa na kanyang pagmamay-ari at gamitin ito kahit kailan niya man gusto. Kaya niyang malito ang mayroong mahinang pag-iisip. At sa matinding kaso, ay pwede niyang manakaw ang katawan ng kalaban at gamitin ito kagaya ng puppet. Ang ikalawang kakayahan naman ay ang tinatawag na Hoarder of Monsters.
Ang kaluluwa ay kumikilos bilang sabay-sabay. Ang kaluluwa ay may taglay na natural na instinct upang maibalik nila ang kanilang buhay kaya naman inaabsorb nila ang buhay kapag nakita nila ito. Ang madaanan naman ng mga kumpol ng kaluluwa ay mawawalan ng buhay na wala kahit ni isang damo ang mabubuhay. Ang ikatlong kapangyarihan naman ay ang tinatawag na demons and monsters. Ito ang kapangyarihan na ibinigay ni Agares sa kanya. Kahit na malaki ang pinsala na kanyang natamo ay hindi pa rin maalis ni Agares ang kanyang pagkahumaling sa kanya at binigyan siya ng kapangyarihan. Gayunpaman, baka mabaliw siya kapag na-activate ito. Kaya naman kinakailangan niyang pagtuunan ito ng pansin. May dalawa naman itong kasanayan at ang una ay ang tinatawag na demons, ang galit at sama ng loob na nagtipon sa kanyang katawan ay magiging isa itong kabaliwan at mag-transform ito sa pagiging berserker mode. At oras na ito ay mas tataas ng husto ang kanyang kapangyarihan katulad ng kanyang kabaliwan. Ngunit sa halip ang kanyang depensa ay bababa din ng husto. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na monsters. Ang kabaliwan niya ay mahusay na naaapektuhan ang kanyang kalaban at inaatake nito ang kanilang katwiran. Ang kanilang katwiran ay mapapasa kanya at magiging stamina niya at magic power. Ang ikaapat naman ay ang tinatawag na faceless law. Ito ang taglay na kapangyarihan ng demonyo ng Jolgyo na kalituhan. Ang kalituhan ay mayroong mga mata subalit hindi nakakakita ng mga bagay. May tainga ngunit hindi nakakarinig. Wala rin itong lamang loob. Kaya hindi ito makakakain. Gayunpaman ang pandama ay kahanga-hanga ang pag-iisip nito. Marami namang mahika na isinilang pagtapos ng pag-aaral ay kakaiba ito kumpara sa kasalukuyang sistema na hindi nila kayang ihiwalay ang woven sa sorcery books. At pinakawalan ito bilang authority. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang mga kapangyarihan na kanyang nakuha ay hindi niya tatanggihan subalit hahayaan niya ang mensaheng para magamit kung kinakailangan. Lumabas sa kanyang sistema na masayang-masaya si Athena para sa kanya. Pinagtawanan naman ni Agares ang ibang demonyo. Ang God of Olympus naman na si Ares ay galit na galit sa kanyang desisyon. Kalmadong tingin naman ang ipinapakita ng demonyo ng Jolgyo na si Galanta sa kanyang desisyon. Sa isip naman ni Yonwoo na ang God at Demon ay hindi nasisiyahan sa kanya dahil isa lamang siyang tao. Subalit naisip niya rin na hindi na nila babawiin ang ibinigay sa kanya na kapangyarihan ng mga ito dahil sa pride nila. Napatawa na lang si Evil Kiga at sinabi niya kay Yonwoo na napakatalino talaga niyang tao. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.